Karunungan ng Diyos, karunungan sa pagpili. Deuteronomy 13:19, today I have given you the choice between life and death. Nasayin natin. Ang karunungan na mula sa Panginoon ay dalisay. Ibig sabihin ito hindi nagagaling lamang sa tao, pangaral ng tao, alam lamang ng tao. Ang Diyos ang naglalatag niyan. Karunungan, life and death. Ang nagbibigay ng lahat, ito yung dalisay, hindi mahirap. It's my yoke or my burden is light. The choices we make or what you would choose so that you and your descendants might live. Tinuturo ng Diyos sa inyo na ang kasimulan ng karunungan ay pagkatakot at pagkaroon ng reverential fear sa Panginoon. And the knowledge of Proverbs 16:23, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Ang knowledge po is comprehension. Is information. Ang understanding is comprehension. Naintindihan mo, napaproverbs. Ayan ang kabubuhan ng lahat. Bago maging wisdom, gusto yun ang karangalan. Kailangan humility. That's the wisdom of God. Mapagkumbaba ka para kay tataas. Kailanman, ang tao pag mayabang o nagmamalaki, kinakaya niyo pa, lalo siyang bumabagsak. Kinakaya niya ang lahat ng bagay. Kaya minsan, naiiyak ka na lang. Siyempre, hindi mo na kaya. Tama po ba? At nagkakaroon ka ng wisdom, binibigay ng Panginoon kung ano ang gagawin. Mahalaga po ang karunungan. Tama po ba? Lalo na sa pagpili sa buhay. Life is a choice. Nilalatag niya. I bring you, as binasa natin, today I giving you the choice. Life is a choice. May pagpili. May karunungan dyan. May dalawa yan, bless and curse. Nilalatag niya. Kaya kasumpa-sumpa buhay mo, ang pinili mong buhay ay kasumpa-sumpa. Kaya ang buhay mo ay puno ng pagpapala, puno ng buhay at ligaya kasi ang pinipili nyo, sabi ng Panginoon, choose life. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa atin niya. Dalawa po yan. Kaya mahalaga po, maintindihan natin kung ano yung karunungan mula sa Diyos. Ano muna? Knowledge, information, understanding, comprehension. Wisdom is application. I-apply mo ngayon yung mga natutunan mo. Walang blessing sa alam lang. Ang blessing po nasa pagsunod. Nasa wisdom. Amen? Like a wisdom of Solomon. Si Solomon, nawapansin kung paano maghari. Diba? Humingi muna siya ng malinis sa puso. Hindi talino humingi niya. A listening heart. Kailangan marunong makinig sa Diyos. Pag nakikinig ka sa Diyos, ang judgment mo fair. Maayos. Ang iyong diwa maayos kasi nakikinig ka sa Diyos. Wala akong blessing sa alam mo lang. Ang blessing po sa application ng iyong natutunan sa Diyos. Sapagkat ang buhay ng tao ay pinagpaplanuhan. Bukod sa ito, napakalaga ng karunungan ng inyong buhay dahil pinagpaplanuhan, ang kaya hindi basta lamang. Tama po ba? Na kung ano lang ang pangailangan ninyo o naisip ninyo, ayun na ang gagawin. Kung ang maisipan nyo, yun gagawin. Hindi po ganun ang buhay. Kung anong maramdaman nyo, yun ang gagawin nyo. Kung ang maisipan nyo gawin, di bira. Ang buhay hindi basta-basta na kung plano po yan, parang bahay, may blueprint yan. Pagka, pinagpaplanohan, bahay, pero pag buhay, hindi. Walang family planning, anak ng anak. Walang pinaiisip kung mag-upload pa, o bahala na, upload na ako, iwanan ko lahat naman. Bahala sila magsiyahan. Mabilis ang bibig, kaysa sa gawa. Ang bilis, nauna na yung salita, ang bilis. Ang bagal gumalaw. Hindi balanse. Kailangan ng karunungan. Pagkasabi sa tabi ko, kailangan natin ng karunungan. Sabi, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang sabi sa Tagalog. Kaya ko lang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinapin ninyo ang karunungan, itinatapil ko rin sa iyo bilang parit. At dahil kinalimutan ninyo ang kautosan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga parit, lalo naman sila nakakasala sa akin. Kaya gagawin kong kaliyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng ating bayan. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang parit, gayon din ang bayan. Kaya paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. Ganun po yun. Nahahawa po sila kung sino yung billion.
kung ano po yung priest sa atin, yung religious, malakas. Mamalinis ang church, pero actually ang church, only yung church na nangunguna sa bayan, sa bansa. Na-idolatry ang bayan kasi puro idols dito. Mataas ang idolatry, sinasamba nila, di ba? Puro bribery. Ayaw donalista. Meron mo ng dadaanan. Ilakad mo naman ako. Mary, pagkasunod mo kami, Mary. Di ba? Mother of Jesus, Mother of God na. Di ba? Imbis na direkta kay Jesus, ang nangyayari, nagiging gano'n ang mundo. Ako kasi nyo, like people like priests, bato mga puso nila dahil bato ang kanilang sinasamba. Kaya nagiging gano'n ang mundo. Ang mga tao, ang gobyerno, kasi ang church, yan din sa church. Kaya kung sino sinasamba nyo, nagiging gano'n. Kaya mahalaga po kung sino sinasamba nyo pera. Usapan natin, mukha ka ng pera. At sabihin pa, buti pa yung tao, ang pera. Nagiging kasabihan na kasi nakapokus ka sa pera. Alam niyo, hindi nyo kailangan ng pera. Kailangan nyo ng, pananampalataya para magkaroon ng pera. Believe first, then you will see. Ang nangyayari, yung major, yung minor, ginagawang major. Laging may first things first. Kinuuna lagi si first. Ito yung dami ng strategies niya. Wala lahat ng paggagadyo, pagsisinungaling, lahat ng daraya, wala para lang magkapera. Tapos, sasabihin mo, bakit na dulo? Mukhang okay sa simula kasi, pagka mandaraya ka, wala namin. Sisinungaling ka, magagadyo ka, yung timbangan, gagayain mo, di ba? Maraming paggagadyo ang tao, mukhang maganda sa simula. Pero ang Diyos nakatingin. Nakatingin ang Diyos sa atin. God cannot be mocked. Whatever man sow, he shall reap. Kaya siya nag-reward. The diligent to seek Him. Siya rin po nag-reward sa mga kilos ng galaw. Sa sulok, ang mga ginagawa sa sulok. Tago, sa dilim, may pagsisigawan sa liwanag. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat yan. Since will find you out. Kung anong talagang ginagawa mo sa pinalaang sabi, sa outside, sa likod ng magbubunga po yan kung ano talaga. Kung ano talaga ang faith mo. Hindi po yan magtatago. Amen po ba? Kung matatag ka talaga, kung ikaw ay talagang minamalas, malas ka talaga. Ang buhay mo kung kasumpata, talagang yun na po yun. Kaya nagsisisi dapat tayo. Amen? Hindi tayo nagkukubli, nagtatago. Nagsisisi sa ating mga kasalanan. Mukhang maganda sa simula. Pero sa huli, wasak. May season po ang buhay. Bawat tao, bawat season, dinadaanan, malaga na kayo po ay nagpapagabay sa Panginoon. May wisdom po dyan sa pamumuhay, sa pag-choose ng mapapangasawa, career pa, diba? Negosyo, ano pa, saan pupunta. Ang Espiritu ng Diyos, ang siya kumikilos, dapat nagahari sa atin. Watak ang inyong buhay pag hindi siya namumuhay, nagulo ang iyong pag-iisip. Susundin ninyo ang laman ng iyong puso. At ang dulo nito ay kapamakan. Romans 8:12-14. Mga kapatid, pagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawan makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawan makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Pinapatnubayan. Guided. Amen? Pakita ng mga katabi mo, ginagabay mo ka ba? Pinapatnubayan ka ba ng galaw mo, ng Espiritu ng Diyos? O Espiritu mo lang? Espiritu ng Diyos, ginagabayan ka ba sa mga desisyon mo? Kasi pag ang Diyos ang gumagabay diyan, ang karunungan nandiyan. Ayan po ba? Talagang hindi magkakamali. Palyado. Kasi ang Diyos ang iyong kasama. Tama po ba? May wisdom dyan. Hahatiin yung bata, di ba, Solomon? Dahil nadaganan niya, yung anak niya, isa isang tent, yung isa nadaganan, namatay. Habang natutulog, pinagpalit. Patay yung binigay sa kabila. Nang iyak yung nanay, di ba? Tumarap sila, mawarog dyan ni Solomon. Namatay po yung kanya. Pinalik po yung akin. Alam ko, sa akin yun eh. Kumukha ko. Alam mo, pagka-anak mo eh, di ba? Puso ang usapan. At pinapili sila. O sige, nag-aaway kayo. Ano sabi ng Solomon? Hatiin ng bata, hatiin ng mamon. Ang kapatid, no? Hatiin yung bata para pang-isip. Ano sabi ng tunay na nanay? Oo. Diba? Ibigay nila po sa kanya kaysa mamatay yung bata. Alam niyo ang mamamatay anak niya. Yung isa, yes, sabi kami. Namatay yung akin, mamamatay din sa kanya.
Parehas na kami. Namatay ang anak namin. Kasi namatay siya. Masugatang tao, sinusugatan din ang iba. Kaya sila nanunugat sa inyo kasi they are hurting. May wisdom dyan. Dapat kayo, hindi kayo nagagalit sa kanila. Kaya nga ako sinasaktan. So I pray for him or her. Hindi yung magre-retaliate ka rin. Always pray. Wisdom girl lagi pray. Amen po ba? Amen. Ipagpasa Diyos mo lagi lahat. Amen. Nabubuhay ka hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Mahalaga po yun. Manampalataya ka na si Jesus talaga. May pananaw, sabi dito, Hebrew 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. ang vision ng Panginoon, hindi dapat kayo nabubuhay yung nakikita nyo lang dito. Nais ang Panginoon, makita nyo ano kayo. You begin with the end in mind. Ganun po ang vision, parang faith. Ang katulad ng faith sight. Iba yung mga seer, nakikita mo lang, mata mo. Pero hindi po yung vision, iba po yun. Dapat ang inyong pananaw, you are in the image and the likeness of God. Imagination, yung imagination nyo ay katulad ng kay God. The likeness, ibig sabihin yung kanyang pag-iisip. Imagination, image. Your imagination dapat katulad kay God. 2,000 years ago, panalo na, victorious na tayo. Amen? Lahat ng laban niyo sa buhay, tinatawanan na lang yan. No? Pinapagpasalamat na lang yan. Amen? Because we always win, we never lose. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, pinapalakpakan po yan. Hindi po ako para sa Kanya. Mahirap sa ngayon, pero we have the faith and courage. No? Pag may pananampalataya ka, hininda mo na lang lahat yan at you believe in your heart, mapapangyari ang kalooban ng Panginoon. Hindi ka susuko. Amen? Kasi we always, lagi nagtatagumpay ang Panginoon. Ang problema, ang tao po sumusuko. Consistency is the key. Hindi po yan ningas kugon. Ang nagtatagumpay ng tuloy-tuloy. Ang di nagpapatuloy, kailangan din nagtagumpay. Amen po ba? We press on toward the goal to reach the prize, sabi ni Papi. Dapat yan yung susuko. May mo, mata mo. Bigyan mo yung gagamba mo kayo. Yes, may hindi gagamba. Do not lose heart. If you faint not, we will be rewarded. Amen po ba? Dapat ang pananaw nyo ay andun ka na, magaling ka na, at ginagawa mo na lang. Ephesians 3:9 sabi, to know the love of Christ, which passes understanding, knowledge, that you might be filled with all the fullness. Siya po yung kabuuan ng lahat, ang Panginoong Jesus. Siya po ang kabuuan ng lahat. Alam mo, maraming pera. Marami siya. Mayaman, pera, patakamatay. You need wisdom. Pero iba yung may wisdom kay God. Amen? Si Henry, si kahit nakawan mo yan, kahit kunin mo lahat sa kanya, kaya niya pang magpayaman. Kasi may wisdom siya. Paano magpayaman? Hindi mananakaw ang wisdom sa iyo. Amen po ba? Hindi mananakaw ang diskarte sa iyo. Kahit maubusan ka, kaya mo pa mag-produce. Why? Get the knowledge, the understanding, and wisdom of God. Amen po ba? Lagi nakaabang. Magsisimba. Hindi na makasimba kung walang ayuda. Wala dito noon. Pagkasan ko dito noon. Wala dito noon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo nagpaparami. Kayo pa nga nagbibigay, mga dumadal, di ba? Nagpapakain, sabi ko siya, sabi mo natin sila nakilala, hindi lang ng hindi sa ayuda. Money will follow. In order to seek God, all these things shall be all. Everybody say all. Lahat po yun. Amen. Relationship mo, financial mo, physical mo, siya mag-ingat eh. Financially, hindi yung for without faith, it is impossible to please God. And those who come to Him must believe that He exists. He exists and He is the rewarder who diligently seek Him. May-reward ang tao, diligent ka. Na naghahanap sa Kanya, totoo ka ba? Ha? Bakit sa tanong mga katabi mo, totoo ka ba? Totoo ka na ba? But diligently seeking God, sure po yung blessing. Amen po ba? Threefold blessing mo, physically, financially, spiritually. Relational, physical. Siya rin ang pinanggagalingan ng lahat. Kasi dati ang relation nyo, ayusin niya. Kaaway ka, babatiin niya. Kasi siya yung nakatingin sa lahat. Siya yung judge. Amen po ba? Hindi tayo ang judge. May judge sa taas. May Supreme Court. Siya nagbabalansin ng lahat. He's a righteous judge. No? Hindi siya matatawag
na judge kung agrabyado ka. Kung naagrabyado ka, siya ang mag-aaliligtas sa iyo. Siya ang mag-aayos sa buhay mo. Amen. Kung ka talagang naapi, he's pwede. Patas po siya. Kung Amen. agrabyado ka, talagang ang Diyos ang kikilig. Hindi po ba? Amen. Siya ang kikilig, hindi ka. Huwag mong ilagay sa iyong kamay ng bata. May guidance ng banal na espiritu. Sa iyong pagpipili, kaya mahalaga sa inyong pagpili o sa inyong desisyon, ay mayroong din karunungan. Tama po ba? May karunungan yan sa pagpili. Lalo na pag-aasawa kasi hindi yan parang kanin, di ba? Na pag sinubo, pag nainitin, niluluwa. May guidance yan, may wisdom of heaven. Hindi puro mabubusok, puro damdamin. Talagang iyan mo na may katuwang, di ba? Nakandi rin. Dapat yung lalaki ang head of the wife is the neck that sends the head. Dapat nagsasabit, di ba? Bawat isa, mayroong protocol yan. Hindi pwedeng baliktarin yan. Ang babae, ang head. Hindi pwedeng gano'n. Hindi nagsasubmit ng lalaki sa babae. Walang gano'n. Ang desire din, tawa. Kaya lagi yung protocol. Pray. Kayo naman mga babae, di ba? May asawa. Talagang ipag-pray nyo na maging talagang yung mga lalaki nyo, mga asawa ng lalaki, ay talagang sumunod. Ikaw naman, katuwang ka, hindi ito maghahari-harian. Kaya nga hari-harian eh. Maghari-harian, para yung mag-hinahan. May protocol, may wisdom po dyan. At yung mga anak, ang mga supling, hindi na nasunod. Dapat sumusunod sila sa inyo. Hindi yung kayo ang sumusunod sa mga anak. Kung sila may sahod, may pera, diba? Mga anak, may pera na. Sila magulang, susunod. May protocol po yan. Kaya nilagay ng Diyos yan. Amen po ba? Amen. May wisdom dyan. Alam nyo, ang yung tatahaking buhay. Alam nyo, wala nang battery na naman. Hindi naman, bumarog lang sila. Bungang bawat pagpili, mabungang bawat gawa ng mga kamay. Hindi masasayang ang mga panahon na binubugol sa mundo nito. Hindi ka tatanda lang na walang pinagtatandaan. Alam niyo yun, magiging pataba ka lang sa lupa kasi hindi na naintindihan yung karunungan ng buhay. Pinipilit mo pa yung sarili mong karunungan. Alam niyo bang nasusugatan pa rin kayo? Pag sarili mong karunungan ginagamit mo, merong inner wounds yan. Pinipilit mo na ikaw ang head of the family, babae ka. Pagpilitan mo yan kasi hindi ko pwede. Kaya ikaw, mag-break ka dapat babae. Ikatlong ito nagbibigay lang papalaga kung bakit kailangan ninyo ng karunungan sa inyong mga pagpili. Maging matalino kayo ngayong malalaman ninyo na kayo ay nasa Diyos. Alam niyo ang kalooban ng Panginoon sa inyong mga buwan upang malaman ito. Number 1, surrender life to God. Every detail of your life is surrender to Lord. Lord, di ko alam ito. Ano po ba gagawin ko? Tapos, i-devotion ka, di ba? Hinahanap ko siya, pangalawa, kaya nananalangin. You seek God. Hinahanap mo ang kanyang katwiran. Karunungan. Ano ba ang wisdom kaya nagme-meditate? Kaya si Jesus Christ, mas marami ang kanyang panahon sa pananalangin dito sa ministry niya. Mas mahaba ang panahon niya sa pananalangin. Maaga pa lamang nananalangin siya para every step niya, hindi ko nagkakamali. Kaya dito, lagay tayo. Dahil may sinisimulang gawain. Lahat mo na-perfect kasi bakit nananalangin? Para alam natin direksyon. Ano ba yung kasi magiging religious lang tayo. Tulad lang tayo sa mga ibang religyoso. Mga tao na alam mo yun, nag-maintain na lang ng church. Kasi walang direksyon ng God. Hindi tinatanong ang Lord kung ano ba Lord. Palag nga po tayo yun. Ito lang ang church na bumababa ang dilag-dalag. Panahon ni Jesus, hindi ba lang natin Panginoon? Panahon ni Jesus, si Tito, di ba kinausap niya, si Jose, at Maria? Kinausap lang ng naging Diyos na si Maria. Kinausap lang ni Gabriel, si Maria, di ba? Naging Diyos na. Parang si Manalo, si Jesus, tao. Alam niyo, yung wisdom, galing kay God yan, siya nagbibigay. Ako yung nagtataka na, hindi mapaniwalaan ng buhay na muli namatay, di ba? 3 araw, sino ba? Di ba buhay ng 3 beses? 3 araw, buhay ka muli, hindi ka ba naman Diyos? Sino kaya mabuhay muli nito? Eh, wisdom po din, na hindi makuha-kuha. Ang Diyos lamang nagbibigay. Ano mapaniwala na tao si Jesus? Sinasamba na ngayon. Sinasamba? Sinabi sa Bible eh. Ano wisdom yun? Sinasamba raw naman si Jesus, pero hindi sa Diyos. Ang gulo ng katuran niya. Diyos lang ang sinasamba ba? Sabi kasi ng Ama, sambahin si Jesus. Ay, anak nga siya ng Diyos. Madabog ulo ko din.
Boss Badoy, yun na lang, gulo ito, walang gulong utak na. Ginagawa niya ito. Kasi Jintin, maniwala ka, may pera yun. Tayo, wala may pera, maniwala ka na yun. Ginagawa. Ganun maniwala sa akin, parang sa ulo. So, maniwala, may pera ito, at sinasabi siya, ito, wala rin. Ginagawa ko lang sa iyo po. Ang maniwala sa akin siguro, kasi wala akong pera na. Kasi ako maniwala ka pa rin, sabi sa amin, manginginig sa kapatiran mo, ba't nanginginig ka kasi? Mga bagay din sa mundo ay corrupted na at pawasak na walang wisdom. Ang anumang marinig ninyo rito ay nangyayari na noong una pa. Huwag kang parehas lang po yan. Yung mga nagsinyo ay nangyayari na 2,000 years ago sa mga tao. First John 2:17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Subalit ang salita ng Diyos ay laging nakapanahon. This is the reality of life. Ito yung tunay, yung totoo. Marami kayong pinapanood na telenovela, Korean novela. No? Mga pinayaman, nakakuha ng pera. No? Isa lang istorya. No? Nahuhuk tuloy yung mga tao na umasenso, baka may mamanahin nga na nagkadako. Kakamalang pera, gusto ko na magkapera. Halos isa lang ang istorya, magbabayad ka pa para mapanood sila. Pagpihira. Lahat na lang istorya doon. Ito po ang reality of life. Ito ang tunay na buhay. Hello? Ito po ang reality of life. Ito ang tunay na buhay na nangyayari sa inyo. Ayun, katulad na. Korean novela, nanonood. At ang cellphone na yan. Bumubukas na lang bigla. K-drama. Pakipatay po, pakipakpok ng martilyo o yan sa labas. Nanonood kayo dyan sa cellphone ko. Patay nyo. Nakuha niyo po? Ito yung real life story. Yung tunay. Ngayon, di ba, nagtrabaho ka, may asawa sa'yo, nag-isipa ka lang. Ito yung tunay na buhay. Wala kayong makikita nito sa YouTube. Di ba, kapagalitan ka, uwi ka, isipa ka lang, kapagalitan, nakaawayin, simba ka pa. Bible, labanan, di ba? Labanan sa tigil, di ba? Yan ang tunay na laban. Diispadahan sa bahay. This is the reality of life. At bibigyan ka ng wisdom dito ng Lord kung paano ang gagawin mo. Kung paano ang iyong approach. Parehas lang po yan. Ang problema sa relasyon, problema sa pera, problema sa pisikal. There's nothing new under the sun. Nagkakaiba lang po paano nyo ang wisdom na binibigay ng Panginoon. Ano ang gagawin. Kaya lahat ang iyong pangailangan ay nasa Panginoon. Ano ang iyong gagawin? Nananalangin tayo. Ipanalangin natin, kapag ang tao, ipanalangin po lang natin ang karunungan sa ating mga desisyon. Ano ba kinakaharap nyo ngayon, kapatid? Mahalaga na ang karunungan ay nagagaling sa Panginoon. Mahalaga ang bawat ginagawa ninyo yung maayos sa kalooban. Maayos sa kalooban ng Panginoon. Pagkat marami na kayong nagawa ng una, marami na kayong nasubukan, subalit hindi mo ubra, style mo, bulok na. Sige pa rin. Dahil kailangan ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Kailangan ninyo ang pagkilos ng Panginoon, ang Holy Spirit. At kung walang pagkilos ng Panginoon, ang Holy Spirit, hindi ninyo kakayanin mag-isa sa pamumuhay nito. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sumunod sa Kanya. Hello? Are you there? Tama po ba? That makes sense? Kung sinusunod ninyo ang Kanyang salita at Kanyang kalooban, nakikita sa inyo na ang karunungan ng Panginoon ay nasa inyo sapagkat dito ginagalang ninyo ang Diyos. Isaiah 48:18 sabi. Isaiah 48:18. Lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa tagapagpagitan. Iyon ang kabaliktaran. Kung sinusunod mo, ibig sabihin, kaya na dinudulog yung buhay mo, hindi tayo nasunod. Amen po ba? Tama po ba? Kasi parating decision mo, sarili mo, hindi karunungan ng Diyos. Kaya ang resulta, kaya kasi kung sana'y dadaloy tuloy, kaya hindi tuloy-tuloy, guilty tayo lahat dito, tama po ba? Susunod natin, gusto natin, silakbo ng damdamin, mapusok, nagumpay sana sinusunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Gusto niyo ba yun? Wala nang tuloy-tuloy, breakthrough, every breakthrough, from glory to glory, day by day, you are changed. No? Ano gusto nyo? Namili mo kayo. Life is a choice. Ibig sabihin, hindi na kayo tagasunod ng salibutan, hindi na kayo alipin ng kasalanan. Dahil ang inyong Panginoon, ang inyong tatay na ang inyong Diyos.
Kung sa Kanya kayo lumalapit. Kung sa kayo lumalapit, sa Kanya kayo hihingi. At sa Diyos kayo nagpupuri. Amen po ba doon? Hallelujah. Every victory of victory. May wisdom sa pagpili ng buhay. Nagkamali na kayo noon. Baka pwedeng palitan na natin ngayon. Amen po ba doon? Upang sa Panginoon, ang bunga kapag ay may karunungan sa pagpili, nagiging tamang ka. Naging maayos ang pamumuhay. Kinakain ninyo ang anumang bunga ng inyong pinagpahirapan at inaan ang mabubuting itinatanim. Ito'y panghabang buhay na karunungan ipapasa, generational wealth, maging sa kasusunod na henerasyon. Hindi lamang kayo, kundi pati ang inyong mahal sa buhay, hindi natin ilulubyo. Gawa 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. Amen. Diba? Sila ay maliligtas. Hindi lang po kaligtasan na salvation of the soul. No, hindi lang po yun. Ligtas ka everyday. Kapahamakan sa tanas. Sa laban ng buhay. Ligtas ka. May buhay na walang hanggang ka. Pero journey mo, hindi, anong tawag doon? Yung hindi napakasaklap kasi sinusunod na sinod. Meron kasing Kristiyano, ligtas nga, pero parang sunog naman. Alam mo yun? Sunog sa dulo, pero kalit mo siya sa apoy. Pero sunog mukhang negro nga lang. Nakita na kayo na sunog na tao. Pero ligtas naman. Pero ligtas naman siya. Salamat pa din. Aso nga lang, laptas nyo. Generational wealth, ang blessing niya ito, tuloy-tuloy kasi. Kaya hinahanda ang ating puso. Dapat may preparedness. Inaayos na yan. Kaya nakikita yan sa pagpapatuloy niya. Facebook na matata. Yung puso mo talaga, kahit di ka nadalo rito, nasa loob ka pa rin. Amen po ba? Kahit hindi ka napunta rito, ang puso mo, di mo nakakalimutan siya. Amen po ba? Na-artist kayo, okay lang yan, pero ang puso mo talagang nakayo. Nasa ministry, kung saan ka tinawag ng Panginoon, yung ka pumupunta, sinusunod mo yung karunungan na binigay sa ng Panginoon, inaalam mo talaga, ginagamit mo para sa kanya hindi ka napapahamak. Laging may bunga. Kung ayaw ng Diyos tayo maghirap, amen po ba? Kaso nga na, kung hindi pa tayo handa, alam mo yun, kasi generational to, ipapamana mo sa anak ko, kaya sinisimulan sa mga anak eh. Diba? Kung babae, asawa sinisimulan. Tapos anak, diba? Generational to, hinahanda sila mga puso para sumanggap. Kasi pag hindi handa po mga puso nila, tapos binigyan na kayo, magiging siya lang nila ng buhay ko. Diba, yung mga mayayaman, yung mga anak nila, hindi dumanas ang hirap, laki sila yan, hindi natututo ng karunungan ng Diyos. Kaya nga, do not depart from it. Meditate it day and night so that you may be careful to do every written in it. Kaya, carefully. Hindi na kailangan ng pera. Pagka pera binigay ng boss ko nga, di ba? Pera. Sabi ko nga, boss, wala man lang akseso, di ba? Kaya sumusunod sa kanyang yapak. Kasi hindi mo naranasan yun. Binahari mo naranasan yun. Subukan yung paranasin. Hindi. Sobrang labor. Bawat na bahan. Naranasan mo yun. Ito babae, lalaro lang yun. Mayaman. Ano ko, lahat ako kuha ko. Papaputi, papaganda. Hindi kahit boyfriend, pwede hindi. Pag may pera, ano yun. Hindi lumaki sa hirap. Kaya mapalad po yung sila Pacquiao, di ba? Galing sa hirap, marunong tumanaw sa mga mahihirap, di ba? From zero, from rags to riches. Pero yung mga bata na puro laro sa bahay, walang hirap na naranasan. Tapos gusto mo maging katulad mo, na talagang matatag, hindi na dumanas ng hirap sila. Tapos gusto mo maging kaparehas mo sila. Wala buo yun. Kaya yung mga Chinese po, tinatalo mo nila from mababang uri na secretary or assistant secretary. Yung may-ari po ng agent, nagbigay sa akin ng sasakyan. So, ako, pinigay lang po sa akin. Nagtuturo sa amin ng computation. Ako, ang init sa hulko. Ang ganda. Bata pa, dalagin. Chinese ko yung pala may-ari, ang bihira. Ang style pala ng Chinese, pinag-identity lang. Talagang ninang mga talagang humble lang sila. Tinuturuan sila ng hirap from basic. Tapos sinamani ko sila. Dati yung lalaki ng lalaki ng mabamana. Ang asawa kasi yung babae.
Talagang down to earth, mga humble people. May wisdom, may nagdadamit na mukhang mayaman. Pero, merong mayaman nagdadamit na mukhang mayaman na. Pero may tunay na mayaman nagdadamit na mahirap. Talagang humble lang sila, may wisdom din eh. Siyempre, hindi ka nanakawan. Hindi ka hold up eh. Kasi, ordinary people. Takaw mata. Pagka sobra, alakas, parang pinutol pa yung liit, makuha yung lahat. May wisdom po dyan sa buhay. Paano pag negosyo? May wisdom sa baboy. Pag-aalaga ng bata, no? Every day. Wisdom po dyan. Binibigyan ng Panginoon. Kasi lahat po tayo mahirap mayaman, pareha sa 24 hours a day. The question is how you use your time every day. Pagising pa lang sa umaga, may wisdom po dyan. Pagkakaroon exercise, going to work. Dahil wala hong mahusay agad. Mag-acquire po kayo ng understanding, ng knowledge, pero i-apply niyo po ito. Dapat karunungan ng Diyos. Amen po ba? Kapunta tayo. Ipanalangin po natin ang bawat isa. Kilalanin nila ang Diyos sa buhay. Dapat kilala nila sa Panginoon, kayo ay nagpakumbaba, pinapahintulot ninyo ang Panginoon kumilos sa inyong buhay. Amen po ba? At dito dumadaan yung karunungan dahil bukas ang inyong mga puso at handa ibaba sa inyo. Empty yourself so that God will fill. Pagka sa tingin nyo, alam nyo na lahat ng bagay, nahihirapan po kayo, punuin ng Diyos. At tuwing dadalo po kayo sa gawain, sa anumang seminars ng church, worship, empty yourself and let the Lord fill you. Be humble. Can we all stand and let's pray? Let us all have the anointing of obedience, of wisdom. Ano yung knowledge? Knowledge is what? Info. Understanding is what? Wisdom is what? Makasunod tayo lahat. Ayun po yung anointing na bibigay sa atin, Lord. Let us pray, makasunod po ako. Bigas po silang ulo ko eh. Hindi muna tayo ng tawad. Lord, patawarin po ako. Bigas ng ulo ko. Sinusunod ko lagi sa lakbo ng damdamin ko. Gusto ko. Pray tayo. Hindi tayo ng tawad sa Panginoon. Aminin po, nasa pag-amin po ang paglaya. Let us pray. Panginoon, patawarin mo ako. Sinusunod ko aking sarili. Pero sinasabi ko, ikaw lang aking Panginoon. Pag sinabi niyo po, Panginoon niyo siya, Lord niyo siya, siya na po sinusunod niyo. Siya na may-ari ng buhay niyo. Siya na po sundin niyo simula ngayon. At sabihin ko sa inyo, hindi po kayo mapapahiya, hindi po kayo mabibigo. Ano po ba? Hindi kayo mabibigo. Tagumpay. Hindi sabihin.